Amihan, walang kwenta ang pagiging banal mo kung pati asawa mo sa akin naghahanap ng ligaya. Ang mga salitang iyon ni Marikit ay tila laslas sa pusong pagod na sa pagtitiis. Habang nagpapakapagod si Amihan sa talyer, ang sariling asawa at kapatid ay nagpapakasasa sa kanyang pinaghirapan. Ninakaw ang pera, kinuha ang bahay, at tinapaktapakan ang kanyang dangal. Ngunit sa ilalim ng bawat patak ng luha, may namumuong bagyo. Sino ang tunay na magwawagi kapag ang lahat ng lihim ay nabunyag na? Huwag mo na kaming hanapin, Amihan. Kasama ko na ang babaeng tunay na nagpapasaya sa akin. Isang malaking pagkakamali ang 18 taon nating pagsasama, at ngayon itatama ko na ang lahat. Huwag mo nang hintayin ang pagbalik ko dahil hinding-hindi na mangyayari iyon. Ang boses ni Renato sa voice message na iyon ay tila isang malamig na talim na dahan-dahang humihiwa sa katinuan ni Amihan. Paulit-ulit itong umaalingaw sa loob ng tahimik at madilim na sala, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Nanatiling nakatayo si Amihan sa gitna ng silid, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang kulay dilaw na telang seda. Ilang oras lang ang nakalipas, buong pagmamahal niyang tinatapos ang pagtatahi sa damit na ito. Para ito sa kanyang bunsong kapatid na si Marikit na ang sabi ay may mahalagang dadaluhang okasyon. Pinilit ni Amihan ang kanyang mga pagod na mata at manhid na mga daliri na tapusin ang bawat tahi. Iniisip na sa kabila ng hirap sa Kung May sa Quezon City, ang kaligayahan ng kanyang pamilya ang tanging mahalaga. Ngunit ang telang seda na dapat ay simbolo ng kanyang pag-aaruga, ngayon ay tila naging isang madulas na ahas na pumupulupot sa kanyang leeg. Dahan-dahang lumingon si Amihan sa maliit na altar sa kanto ng kanilang bahay. Doon sa ilalim ng larawan ng kanyang yumaong ama ay matatagpuan ang isang maliit na vault na nakatago sa likod ng mga lumang libro. Sa loob niyon ay ang kanyang pinag-ipunan sa loob ng halos 2 dekada. 12 milyong piso. Ang perang iyon ang tanging pag-asa para sa operasyon sa puso ng kanyang ina at ang pangarap na kolehiyo para sa kanyang anak na si Ligaya. Sa bawat hakbang niya patungo sa altar, tila bumibigat ang hangin sa paligid. Nang mabuksan niya ang pinto ng vault, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Wala na ang makakapal na bundle ng pera. Wala na rin ang mga alahas na ipinamana pa sa kanya ng kanyang ina. At ang mas masakit, wala na rin ang titulo ng bahay na iniwan ng kanyang ama, ang tanging alaala ng isang masayang kabataan. Ang tanging natira sa loob ay isang maliit na perlas na hikaw. Isang pamilyar na hikaw na madalas niyang makitang suot ni Marikit. Ramdam ni Amihan ang pag-akyat ng isang mapait na lasa sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding pagkahilo na dulot ng katotohanang unti-unting lumalamon sa kanya. Ang kanyang asawa at ang kanyang sariling kapatid, ang 2 taong inilaan niya ng kanyang buhay at sakripisyo, ay magkasabwat na binuwag ang kanyang mundo. Hindi siya nakasigaw. Walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Sa halip, naramdaman niya ang unti-unting pagkamanhid ng kanyang mga binti, hanggang sa dahan-dahan siyang napaluhod sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa telang seda, na hawak pa rin niya hanggang sa marinig ang mahinang pagpunit niyon. Ang bawat hibla ng tela na nasisira ay tila ang bawat taon ng kanyang katapatan, na dinuraan at nyurakan ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Bakit sa kabila ng lahat ng kanyang pagtitiis, ang gantimpala ay ganito kalupit? Gaano kalalim ang sugat na kayang itanim ng isang kapatid sa puso ng sarili niyang dugo? Ang katahimikan ng gabi ay biglang bumasag nang bumukas ang pinto ng silid. Ang tunog ng marahas na pagbukas niyon ay tila isang hudyat ng panibagong unos. Pumasok si Doña Candelaria, ang kanyang biyenan, na nakasuot ng kanyang mamahaling pantulog. Ang mukha ay bakas ng isang mapang-uyam na ngiti. Walang bahid ng pagkagulat o awa sa kanyang mga mata, tila kanina pa niya hinihintay ang sandaling ito ng pagkawasak ni Amihan. "Huwag ka nang mag-inarte dyan, Amihan." Ang boses ng matanda ay tila latigo na humahampas sa pagkatao ng babae. "Matagal ko nang alam na iiwan ka ni Renato. Sino ba namang lalaki ang magtitiyaga sa isang asawang amoy tela at laging pagod? Maswerte ka pa nga dahil ang kapatid mo, ang pumalit sa iyo kahit paano, ay mananatili sa pamilya ang lahat. Ngayon tumayo ka dyan dahil bukas na bukas din kailangang malinis na ang bahay na ito para sa pagdating ng mga tunay na may-ari." Nanatiling nakayuko si Amihan. Ang kanyang mahabang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi
ay tuluyan nang naputol. Ang dating banayad na simoy ng amihan ay nagsisimula ng maging isang mapanirang bagyo. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, amihan. Dapat ka pa ngang magpasalamat dahil pinatutuloy pa kita rito ngayong gabi. Sa totoo lang, wala ka ng karapatang tumapak sa lupang ito. Ang mga salita ni Doña Candelaria ay tila mga tulo ng asido na unti-unting kumakain sa balat ni amihan. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si amihan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit puno ng isang klaseng hapdi na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Nakatayo ang matanda sa kanyang harapan, ang mga kamay ay nakapamewang, at ang bawat hininga nito ay puno ng pagmamalaki. Lola, tama na po. Isang malambot ngunit matatag na boses ang narinig mula sa pintuan. Si Ligaya. Ang 17 taong gulang na anak ni amihan ay nakatayo roon, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang kupas na pantulog. Ang kanyang mga mata na dati ay laging puno ng ningning ngayon ay may bahid ng puot na hindi nararapat sa kanyang edad. Hindi pinansin ng matanda ang kanyang apo. Lumapit pa ito ng lalo kay amihan hanggang sa maamoy ni amihan. Ang mabangong pabango nito ang pabangong binili ni amihan gamit ang kanyang unang bonus sa Chungmay. Masyado kang naging kampante, amihan. Akala mo ba sapat na ang pagiging masunurin para manatili ang isang lalaki, Renato? Is a Villamor. He deserves someone with fire, someone with class. Someone like Marikit. Hindi isang babaeng amoy pawis at laging may mantsa ng langis ng makina ang mga kuko. Class, sa wakas, ay nakapagsalita si amihan. Ang kanyang boses ay paos at halos pabulong. Ang pagnanakaw po ba sa sariling asawa at kapatid ang tinatawag ninyong class? Ang pagtataksil sa loob ng 18 taon, iyon ba ang itinuro ninyo sa inyong anak? Isang mabilis na paggalaw ng kamay ang ginawa ni Doña Candelaria, tila may balak itong manampal, ngunit bago pa man dumapo ang palad nito sa mukha ni amihan, mabilis na humarang si Ligaya. Hinawakan ng dalaga ang braso ng kanyang lola nang may sapat na lakas upang mapatigil ito. Huwag ninyong sasaktan ang nanay ko, mading sabi ni Ligaya. Lola, alam naming dalawa ni nanay ang lahat. Alam naming kayo ang nag-abot ng susi ng vault kay Papa noong nakaraang linggo habang wala si nanay. Nakita ko kayo. Natigilan ang matanda, ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang mapang-aping anyo. Binawi niya ang kanyang braso ng marahas. At ano naman ang magagawa ninyo mga wala kayong pera? Wala kayong kapangyarihan, at higit sa lahat, kinuha ni Doña Candelaria ang isang nakatuping papel mula sa bulsa ng kanyang robe at marahas itong inihagis sa kandungan ni amihan. Basahin mo iyan, amihan. Iyan ang deed of absolute sale ng bahay na ito. Pinirmahan mo iyan noong nakaraang buwan nang dalhin ka ni Renato sa abogado. Di ba akala mo ay para sa loan nga tayer mo, pero ang totoo ibinigay mo na ang bahay na ito kay Marikit. Ang bahay na ipinamana ng tatay mo ay pag-aari na ngayon ng kapatid mo. Tila tumigil ang mundo ni amihan. Naalala niya ang araw na iyon, ang araw na halos hindi siya makakita dahil sa matinding lagnat at pagod. Mula sa overtime, ngunit pinilit siya ni Renato na pumirma sa mga papeles para sa negosyo. Nagtiwala siya. Ibinigay niya ang kanyang buong buhay sa lalaking iyon dahil akala niya ay sila ang magkasangga hanggang sa huli. Niloko niya ako? Bulong ni amihan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na papel. Niloko ninyo ako. Hindi ka niloko, amihan. Masyado ka lang talagang tanga. Ang tawa ni Doña Candelaria ay tila tunog ng mga nababasag na bubog. Binigyan kita ng 18 taon para patunayan ang halaga mo, pero wala kang ginawa kundi maging isang dakilang martir. Ngayon tapos na ang panahon ng pagtitiis mo rito. May 7 araw kayo para mag-impake. Pagbalik ni na Renato at Marikit mula sa kanilang bakasyon, ayaw ko nang makita ang kahit anong bakas ninyo sa pamamahay na ito. Tumalikod ang matanda at naglakad palabas ng silid, ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa sahig ay tila bawat segundo ng orasan na nagbabala ng nalalapit na kawalan. Naiwang nakaluhod si amihan, yakap ang piraso ng papel na naging hatol sa kanyang kamatayan. Ramdam niya ang marahang pagyakap ni Ligaya sa kanyang likuran, ang mainit na hininga ng kanyang anak sa kanyang leeg. Nay, huwag kayong susuko. Bulong ni Ligaya, ang kanyang boses ay puno ng misteryong hindi pa maunawaan ni amihan. May hindi sila alam, may hindi nila nakita. Tumingala si amihan sa kanyang anak
Nakita niya ang isang klaseng determinasyon sa mga mata ni Ligaya na hindi niya kailanman nakita noon. Sa gitna ng dilim at ng lason na bumabalot sa kanilang tahanan, isang maliit na kislap ng pag-asa ang nagsimulang mabuhay. Ngunit sapat ba ang kislap na ito para labanan ang dambuhalang kasamaan na pilit silang nilulunod? Ang bawat haligi ng bahay na ito ay itinayo sa pawis ng aking ama, ngunit bakit ngayon, tila bawat dulo ng pako ay itinutusok sa aking dibdib. Ang bulong na yon ni Amihan ay nawala sa hangin habang hinahaplos niya ang magaspang ngunit makinis na dingding na gawa sa nara. Madaling araw na at ang buong kabahayan ay balot ng isang nakabibinging katahimikan, maliban sa mahinang hilik ni Doña Candelaria. Mula sa kabilang silid isang tunog na tila nanunukso sa kanyang pagdurusa. Dahan-dahang naglakad si Amihan patungo sa kusina. Sa bawat yabag ng kanyang mga paa sa makintab na sahig bumabalik ang mga alaala. Tila naaamoy pa niya ang bawang at sukang iginigisa ng kanyang ama tuwing umaga noong siya ay bata pa. Naaalala niya ang boses nito punong-puno ng pag-asa habang sinasabing ang bahay na ito ang magsisilbing kuta ni Amihan laban sa anumang unos ng buhay. Ito ang iyong kanlungan, Amihan, madalas sabihin ng kanyang ama. Hanggat nakatayo ang mga pader na ito, hindi ka mag-iisa. Ngunit nasaan ang kanlungang iyon ngayon? Ang mga pader na dapat ay nagpoprotekta sa kanya ay naging bilangguan at ang mga dokumentong hawak ni Marikit ay tila mga anay na unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Paano nagawang ibenta ng sarili niyang kapatid ang tanging pamana ng kanilang dugo? Paano naging mas mahalaga ang pera kaysa sa mga alaalang nakaukit sa bawat sulok ng silid na ito? Napatigil siya sa harap ng bintana nang makita ang isang anino sa labas. Ang marahang paggalaw ng mga halaman sa hardin ay sinundan ng isang mahinang pagtawag. Amihan, gising ka pa ba, apoon? Si Lolo Ben iyon ang matandang kapitbahay na itinuring na ring pamilya ng kanyang ama. Sa kabila ng kadiliman bakas sa mukha ng matanda ang labis na pag-aalala. Lumapit si Amihan sa bintana, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rehas na bakal. Lolo Ben, bakit po kayo nandyan sa labas? Hindi ako makatulog, Amihan. Nakita ko ang pag-alis ni Renato kagabi na may dalang maraming maleta. At narinig ko ang sigawan kanina. Ang boses ng matanda ay nanginginig sa lungkot. Inabot niya ang isang maliit at lumang kahon na gawa sa kahoy sa pamamagitan ng rehas. Ibinigay ito sa akin ng tatay mo bago siya mawala. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa iyo kapag dumating ang araw na parang guguho na ang mundo mo. Nanginginig ang mga kamay ni Amihan habang tinatanggap ang kahon. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Ano po ito, Lolo Ben? Hindi ko alam, Apo, pero ang tatay mo laging may plano iyon. Alam niya kung gaano kalambot ang puso mo at alam din niya kung gaano katigas ang puso ng kapatid mo. Makahulugang sabi ni Lolo Ben. Amihan, may 7 araw ka. Huwag mong hayaang nakawin nila ang iyong kinabukasan, gaya ng ginawa nila sa iyong nakaraan. Nang umalis ang matanda na iwan si Amihan na nakatitig sa kahon. Hindi niya muna ito binuksan. Sa halip naramdaman niya ang isang kakaibang bigat sa kanyang bulsa, ang piraso ng papel na ibinigay ni Doña Candelaria. Ang kontrata ng pagkakanulo, 7 araw, 1 linggo para maging palaboy. 1 linggo para mawala ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng 18 taon. Tumingin siya sa itaas sa silid kung nasaan si Ligaya. Ang kanyang anak ay ang huling muog na natitira sa kanya. Kung hindi niya ipaglalaban ang bahay na ito, hindi lang sarili niya ang binibigo niya, kundi pati ang pangarap ng kanyang ama at ang kinabukasan ng kanyang anak. Dahan-dahang binalot ng liwanag ng bukang liwayway ang Quezon City, ngunit para kay Amihan, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang sa dilim. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng luha na bumabaon sa lupa, naghihintay na maging isang baha na tatangay sa lahat ng kasinungalingan. Magagawa kaya niyang buksan ang kahon na iniwan ng kanyang ama bago mahuli ang lahat? O ang 7 araw na palugit ay magiging huling pako sa krus na kanyang pinapasan? Mommy, huwag nating hayaang maging libingan ang bahay na ito ng ating mga pangarap. Oras na para gumising tayo sa katotohanang matagal na nating pilit na tinatakpan. Ang boses ni Ligaya ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na kaluluwa ni Amihan. Nakatayo ang kanyang anak sa pintuan ng silid, ang liwanag ng buwan,
mula sa bintana ay nagbibigay ng isang misteryosong anyo sa kanyang mukha. Dahan-dahang lumapit ang dalaga, ang bawat hakbang ay tila may dalang bigat at seryosong layunin. Marahan niyang isinara ang pinto at inilock ito isang kilos na nagsasabing ang pag-uusap na ito ay para lamang sa kanilang dalawa. Naupo si Ligaya sa tabi ni Amihan sa gilid ng kama. Kinuha niya ang mga kamay ng kanyang ina, ang mga kamay na may mga peklat mula sa karayom ng makina, ang mga kamay na nagpakain, sa isang pamilyang hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Sa isang iglap, tila nagpalit sila ng papel. Ang anak na noon ay laging kailangang protektahan, ngayon ay tila isang matibay na pader na handang sumalo sa lahat ng bigat. Alam ko ang tungkol sa kanila ni Tita Marikitney. Pag-amin ni Ligaya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nagtitimping galit. Isang taon ko nang nararamdaman ang lason sa loob ng bahay na ito. Ang mga amoy ng pabango sa baro ni Papa na hindi sa inyo, ang mga bulong nila sa kusina tuwing akala nila ay tulog na ako. Lahat ng iyon itinalaga ko sa aking isipan. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Bakit hindi mo sinabi sa akin, anak? Bakit mo sinarili ang ganoong kabigat na pasanin? Dahil alam kong hindi kayo maniniwala. Dahil alam kong masyado ninyong mahal si Papa at si Tita, sagot ni Ligaya habang kinukuha ang kanyang smartphone mula sa bulsa. Kaya sa halip na magsalita, kumilos ako. Akala nila ay laging cellphone lang ang inaatupag ko, pero ang totoo, bawat pagkakataon na naiiwan ang phone ni Papa, o bawat sandali na nag-uusap sila ng hindi nag-iingat, naroroon ang aking recorder. Iniharap ni Ligaya ang screen ng cellphone sa kanyang ina. Doon nakita ni Amihan ang sunod-sunod na mga screenshot ng mga mensahe sa pagitan ni Renato at Marikit. Mga mensahe ng pagtataksil, mga plano kung paano kukunin ang pera sa vault, at ang mas masakit, ang mga biro nila tungkol sa kung gaano katanga at kamartir si Amihan. Mayroon ding mga voice recording kung saan maririnig ang boses ni Marikit na humahalakhak habang sinasabi kung paano niya mapapaalis si Amihan sa sarili nitong bahay. Tila nadudurog ang puso ni Amihan sa bawat salitang kanyang nababasa at naririnig. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay wala pa sa kalahati ng hapdi na dulot ng marinig ang kanyang sariling dugo na pinagtatawanan ang kanyang mga sakripisyo. Ngunit sa gitna ng hapding iyon, isang bagong pakiramdam ang umusbong, isang matalim na determinasyon. Hindi lang iyan, Nay, patuloy ni Ligaya, ang kanyang mga daliri ay mabilis na lumipat sa isa pang folder. Nakasync ang email ni Papa sa luma kong laptop. Noong huling linggo, nakita ko ang draft ng deed of sale. Kinuha ko ang contact ng abogado na kausap nila. At tinulungan ako ni Lolo Ben na mahanap ang isang tao. Isang taong makakatulong sa atin na patunayang peke ang mga pirma ninyo sa ilang mahahalagang dokumento. Napatingin si Amihan sa kanyang anak nang may halong pangingilabot at pagkamangha. Ang kanyang mahiyaing Ligaya ay naging isang matalinong mandirigma sa ilalim ng kanyang ilong. Anong balak mo, anak? Hindi tayo iiyak para sa kanila, Mommy. Hindi na madiing sabi ni Ligaya habang hinahaplos ang pisngi ng kanyang ina. Hahayaan nating isipin nilang nanalo sila. Hahayaan nating magpakasaya sila sa 7 araw na palugit na ibinigay ni Lola. Pero sa loob ng 7 araw na iyon, titiyakin nating ang bawat hakbang nila ay patungo sa sarili nilang bitayan. We will fight them, Nay, not with shouting, but with the truth that they tried so hard to bury. Yumakap ng mahigpit si Amihan kay Ligaya. Sa loob ng silid na iyon, sa gitna ng mga anino ng pagkakanulo, isang lihim na alyansa ang nabuo. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay tila isang tambol ng digmaan na naghahanda para sa isang muling pagbangon. Ngunit sapat na nga ba ang mga digital na ebidensyang ito laban sa mapang-aping kapangyarihan ni Doña Candelaria at sa katusuhan ni Marikit? At ano nga ba ang nilalaman ng kahoy na kahon na ibinigay ni Lolo Ben na hindi pa rin binubuksan ni Amihan? Ang bawat tahi ng karayom sa telang ito ay tanda ng aking pagmamahal, ngunit bawat hibla pala ay ginamit mo upang igapos ako sa katangahan. Hinawakan ni Amihan ang punit na dilaw na seda, ang damit na dapat ay para sa kanyang kapatid na si Marikit. Habang hinahaplos niya ang tela, bumalik sa kanyang gunita ang nakaraan. Naalala niya noong mga bata pa sila. Si Marikit ang laging bida, ang laging nakasuot ng magaganda, habang si Amihan ay kontento na sa mga pinaglumaan, basta't makitang nakangiti ang kanyang nakababatang kapatid. Siya ang nagtrabaho ng doble sa talyer para lamang makapagtapos si Marikit ng pag-aaral,
Dahil ang sabi niya sa kanyang sarili ang tagumpay ni Marikit ay tagumpay na rin niya bilang panganay. Ngunit ang alaala ng kanilang pagkabata ay mabilis na nabura ng dumanas ng liwanag ang kanyang cellphone. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit ang larawang kalakip niyon ay sapat na upang paduguin muli ang kanyang puso. Larawan iyon ni Marikit at Renato sa isang marangyang resort sa Palawan. Nakasuot si Marikit ng mamahaling sunhat at salamin, habang si Renato ay nakayakap sa kanyang baywang. Ang masakit suot ni Marikit ang gintong kwintas na ipinamana pa ng tatay ni Amihan sa kanya ang kwintas na kinuha mula sa vault. Kasunod niyon ay isang voice message. Nang pindutin ito ni Amihan, ang malanding tinig ni Marikit ay pumuno sa silid tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Ate, huwag ka nang magalit sa amin. Hindi naman namin gustong saktan ka. Pero hindi mo kasi kayang ibigay kay Renato ang excitement na hinahanap niya. You were always just a sister to him, ate. Or more like a housemaid. Hayaan mo na kami, total sa akin naman talaga mapupunta ang lahat ng ito sa huli. Mag-move on ka na lang ha, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa paghahabol sa amin. Nabitawan ni Amihan ang cellphone sa kama. Ang bawat salita ni Marikit ay tila mga kuko na kumakalmot sa kanyang dangal. Hindi lang asawa ang ninakaw sa kanya. Ninakaw din ang kanyang tiwala sa sariling dugo. Ang kapatid na inaruga niya, ang kapatid na itinuring niyang anak, ay ang siya palang ahas na matagal nang naghihintay ng pagkakataon na tuklawin siya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan. Napatingin siya sa maliit na karayom na naiwan sa gilid ng mesa. Isang maliit na bagay, ngunit matalas. Gaya ng kanyang sakit, ito ay tahimik, ngunit kayang bumaon ng malalim. Biglang narinig ang mahinang pagkatok sa pinto, ngunit bago pa man siya makasagot, pumasok si Ligaya na may dalang isang lumang tablet. Ang mukha ng kanyang anak ay seryoso, walang bakas ng pag-aalinlangan. Mommy, may nakita akong bulong ni Ligaya habang inilalapag ang tablet sa harap ni Amihan. Hindi nila nakuha ang lahat ng pera. May isang transaction na hindi natuloy dahil kailangan ng physical presence ng co-owner ng account para sa ganoong kalaking halaga. Nag-attempt silang i-transfer ang huling 5 milyong piso kaninang umaga, pero na-flag ito ng bangko bilang suspicious transaction. Tila nabuhayan ng loob si Amihan. Ibig sabihin, nasa bangko pa ang pera. Opo, pero may problema. Dahil nag-file si Papa ng request na palitan ang signature specimen mo gamit ang isang forged document, naka-freeze ang account ngayon. Pero tumawag ang manager ng bangko kanina, isang kaibigan ni Lolo Ben. Pinapupunta kanya bukas ng maaga bago pa malaman ni na Papa na hindi pumasok ang pera sa offshore account nila. Nanlamig ang mga kamay ni Amihan. Ito na ang pagkakataon. Pero sa kabila ng pag-asang ito, may isang takot na bumabalot sa kanya. Kung malaman ni na Renato at Marikit na nabigo sila sa huling bahagi ng kanilang plano, ano ang susunod nilang gagawin? Bumalik ang tingin ni Amihan sa lumang kahoy na kahon ni Lolo Ben na nasa ibabaw ng cabinet. Sa gitna ng gulo ng kanyang isip, tila may boses na bumubulong sa kanya na buksan na ito. Dahan-dahan siyang tumayo, ang bawat hakbang ay tila pagpili sa pagitan ng nakaraan at ng isang madugong bukas. Nang mahawakan niya ang takip ng kahon, isang malakas na tunog ng kidlat ang gumuhit sa kalangitan ng Quezon City, sinundan ng marahas na pagbuhos ng ulan na tila nakikiramay sa kanyang nagbabagong anyo. Inangat niya ang takip at doon sa ilalim ng mga lumang sulat at tuyong bulaklak ay nakita niya ang isang bagay na nagpabago sa takbo ng kanyang hininga. Isang itim na notebook at isang maliit na susi na may tatak ng isang lumang safe house sa labas ng lungsod. Sino ang nagmamay-ari ng notebook na ito? At bakit tila ang bawat pahina nito ay may dalang lihim na kayang magpabagsak? Hindi lang kay Renato, kundi pati sa buong pangalan ng mga Villamor. Ang ulan sa labas ay tila walang balak tumigil, ngunit sa loob ng silid ni Amihan, isang tahimik na bagyo ang kasalukuyang bumubuo. Nakatitig siya sa itim na notebook mula sa lumang kahon. Ang mga pahina nito ay nanilaw na sa paglipas ng panahon, ngunit ang mga nakasulat ay malinaw na malinaw. Ito ang talaarawan ng kanyang ama. Sa bawat paglipat ng pahina, tila nagbubukas ang isang sugat na matagal nang ibinaon sa limot. Naroon ang mga tala ng utang na hindi kailanman binayaran ni Doña Candelaria, mga utang na ginamit upang isalba ang negosyo ng mga Villamor noong bago pa man ikasal si Amihan kay Renato. Nakasulat din ang detalye kung paano minaniobra ng matanda ang kasal upang matiyak na ang yaman ng ama ni Amihan ay mananatili sa pamilya Villamor kung sakaling mamatay ito. Kaya pala ganoon ang pagtrato niya sa akin.
Dahil buong buhay niya pakiramdam niya, ay may utang na loob sila sa tatay ko. Ginamit niya ang kasal na ito hindi dahil mahal ako ni Renato, kundi dahil kailangan nila tayo. Ang bulong ni Amihan ay puno ng hinagpis at pait. Ang matagal ng hiwaga sa likod ng pambabastos ni Doña Candelaria ay nasagot na ito ay dahil sa labis na kahambugan ng isang angkang ayaw aminin na iniligtas sila ng isang simpleng karpintero. Habang nagbabasa naramdaman niya ang malamig na susi na hawak niya. Ayon sa huling pahina ng notebook ang susi ay para sa isang vault sa isang lumang bangko sa Maynila, hindi sa safe house tulad ng inakala niya, at naglalaman ng orihinal na titulo ng lupa at iba pang mahahalagang dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng ibinigay ng kanyang ama sa mga Villamor ay nasa ilalim ng isang kondisyon na hindi nila aalisin si Amihan sa bahay na iyon. Momit siyang pagtawag ni Ligaya ay nagpabalik kay Amihan sa kasalukuyan. Nakadamit na ang dalaga handa na para sa kanilang pag-alis. Kailangan na nating umalis. Tumawag si Lolo Ben, naghihintay na ang manager ng bangko. Bumangon si Amihan at inayos ang sarili. Nang lumabas sila ng silid, nadatnan nila si Doña Candelaria na umiinom ng kape sa sala. Ang mukha nito ay kalmado, tila walang pakialam sa gulo na nangyayari sa paligid. Saan ang lakad ninyong dalawa? Akala ko ba ay nag-iimpake na kayo para umalis na ng tuluyan dito? Ang malamig nitong tanong ay sinabayan ng paghigop sa mainit na kape. Ang tunog ng paglunok nito ay isang paalala ng kanyang kapangyarihan. Hindi lumingon si Amihan. Kailangan ko lang pong ayusin ang ilang huling detalye sa talyer. Ayoko namang isipin ni Mariket na ibinibigay ko ang lahat ng walang linis. Nagpakawala ng isang mapanuyang ngiti ang matanda. Mabuti naman at natutunan mo na ang lugar mo. Bilisan ninyo, hindi ako sanay sa bahay na ito na walang katulong na naglilinis. Pinigilan ni Ligaya ang kanyang hininga upang huwag sumagot. Sumunod siya sa kanyang ina palabas ng pinto. Nang marating nila ang bangko, dinala sila sa isang pribadong silid. Doon naghihintay si Mr. Santos, isang matalik na kaibigan ng yumaong ama ni Amihan. Amihan, ang tatay mo ay isang matalinong tao. Panimula ni Mr. Santos, inilalagay ang isang makapal na folder sa mesa. Ang 5 milyong ito ay ligtas, ngunit hindi mo ito magagalaw ng basta-basta dahil naka-freeze nga ang account. Ngunit ang forgery sa dokumentong ipinasa ni Renato ay napakadaling patunayan sa korte. Nakakuha na ako ng kopya ng CCTV footage noong araw na pumunta sila rito na may peking dokumento. Bukod doon, nandito na ang resulta mula sa handwriting expert. Hindi iyon ang pirma mo. Paano po ang titulo ng bahay na transfer na ito kay Mariket? Si Lolo Ben na dumating mula sa likuran ang sumagot. Amihan, ang titulo na ipinasa nila sa Registry of Deeds ay peke rin. Ang original na titulo ay nandoon sa vault na ang susi ay nasa iyo ngayon. Ipinatago ito ng iyong ama dahil alam niya ang kakayahan ng biyenan mo. Parang nabunutan ng isang tinik sa dibdib si Amihan, ngunit hindi pa tapos ang laban. Habang pinag-uusapan nila ang mga legal na hakbang, kasama ang isang abogadong asawa ng pamangkin ni Lolo Ben, tumunog ang telepono ni Mr. Santos. Namutla ang mukha nito nang pakinggan ang mensahe. Ano iyon, Mr. Santos? Tanong ni Amihan. Si Renato, sagot ni Mr. Santos, ang boses ay seryoso. Nalaman niya na hindi pumasok ang pera. Tumawag siya kanina sa isa pang branch at sinabing uuwi siya ng maaga mula Palawan. Uuwi sila ni Mariket bukas mismo, hindi sa susunod na linggo. Gusto nilang iselyo na ang bahay at pwersahan kayong palayasin. Bumilis ang tibok ng puso ni Amihan. Ang palugit na 7 araw ay biglang naglaho. Bukas. Bukas na ang simula ng tunay na paghaharap. Ang tahimik na paghahanda ay kailangan ng maging isang nakabibinging paghihigante. Handa na ba siyang harapin ang asawang nagtaksil sa kanya at ang kapatid na ninakaw ang kanyang pagkatao sa harap ng buong Quezon City? Ang munghangin sa Quezon City ay mainit at maalinsangan, ngunit para kay Amihan, bawat paghihip nito ay tila nagdadala ng lamig ng isang paparating na unos. Mag-uumaga na at buong gabi silang hindi natulog ni Ligaya at ni Lolo Ben, nagpaplano ng bawat detalye para sa araw na ito. Ito na ang araw na itinakda ni Renato at Mariket na umuwi, at alam ni Amihan na hindi lamang nila dadalhin ang kanilang mga bagahe, dadalhin din nila ang kanilang kasakiman upang tuluyan na siyang itapon sa lansangan. Nakatayo si Amihan sa harap ng salamin. Wala na ang dati niyang pagod at malungkot na anyo. Nagsuot siya ng isang formal na damit na kulay puti, simpleng-simple, ngunit nagpapakita ng isang klaseng dignidad na matagal na niyang ibinaon
dahil sa pagnanais na maging mabuting asawa. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy ng isang panibagong lakas. Hindi na siya ang amihan na yuyuko at luluhod sa harap ng pamilya Villamor. Naihanda na po ang lahat, ang pagtawag ni Ligaya mula sa labas ng silid. Nakasuot din ang dalaga ng maayos na damit, ang kanyang hawak na tablet ay ang kanilang pangunahing sandata para sa araw na ito. Bumaba silang mag-ina at nadatnan si Doña Candelaria sa sala na nagmamando sa 2 bagong katulong na nirentahan para lamang maglinis ng bahay. Nang makita ng matanda si amihan na hindi nakasuot ng damit pang talyer, tumaas ang kilay nito, isang mapang-asar na ngiti ang namuo sa kanyang labi. Wow! Naisipan mo palang mag-ayos bago ka tuluyang lumayas sa pamamahay ko, sayang amihan. Kahit anong gawin mo, hindi na mababalik ang panahon. Si Marikit pa rin ang pinili ng anak ko at ngayon siya na ang reyna ng bahay na ito. Wika ni Doña Candelaria habang nakahalokip-kip, tila hinihintay na umiyak muli ang kanyang manugang. Ngunit hindi umiyak si amihan. Sa halip lumapit siya ng may tiwala sa sarili at tiningnan ang matanda ng diretso sa mata. Hindi ko hinihingi na bumalik si Renato, Doña Candelaria. Ang hinihingi ko lang ay ang hustisya para sa lahat ng sakripisyong ibinigay ko at ng aking ama sa pamilyang ito. At tandaan ninyo, hindi kayo ang reyna ng bahay na ito. Kailanman hindi naging sa inyo ang lupang inyong tinutuntungan. Nagulat ang matanda sa pagbabalik sagot ni amihan, isang bagay na hindi pa nangyari sa loob ng 18 taon. Namula ang kanyang mukha sa galit at akmang magsasalita, na sana nang biglang bumukas ng malakas ang pinto sa harapan. Pumasok si Renato nakasuot ng mamahaling polo shirt at sa likuran niya ay si Marikit na lalong nagmukhang marangya sa kanyang mga alahas at isang malaking designer bag. Ang bango ng kanyang pabango ay agad pumuno sa sala, tila sinasakal ang hangin. Ate Sehat! Nakanggiting sabi ni Marikit, ang boses ay matinis at punong-puno ng pagpapanggap. Akala ko nakapag-empake na kayo na Renato, baka kailangan pa nilang tulong para bitbitin ang mga lumang damit nila. Hindi sumagot si Renato, ngunit ang kanyang mga mata ay umiwas nang magtama ang paningin nila ni amihan. Isang kumpirmasyon ng kanyang pagkaduwag. Amihan, sinabi ko na sa inyo na aalisin ko kayo rito sa oras na umuwi kami. Hindi pumasok ang huling transaction sa bangko dahil nag-inarte ang manager nyo. Pero hindi na mahalaga iyon, ang bahay na ito at ang 7 pang milyong na unang na-transfer sa offshore account namin ay sapat na. Ngayon umalis na kayo. Nanatiling tahimik si amihan. Pinanood niya ang kapatid na dahan-dahang lumakad patungo sa sofa at umupo roon ng may labis na kumpiyansa. Alam mo ate, mabait pa nga kami, tuloy ni Marikit habang naglalagay ng lipstick. Binigyan ka namin ng panahon, hindi ba kung ako ang tatanungin nung unang gabi pa lang dapat ay pinalayas na kita. Masyado ka kasing pampabigat, masyado kang walang kulay. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni amihan. Ganoon ba Marikit? Kung gayon, baka magulat ka na ang walang kulay mong ate ay may dalang isang regalong hinding-hindi ninyo makakalimutan. Tumingin si amihan kay Ligaya. Tumango ang dalaga. Mabilis na kinuha ni Ligaya ang kanyang cellphone at nagpadala ng isang mensahe. Wala pang 1 minuto, narinig nila ang paghinto ng 3 sasakyan sa labas ng bahay. Isa-isang pumasok ang mga taong hindi inaasahan ni Renato at Marikit. Ang manager ng bangko, ang abogadong asawa ng pamangkin ni Lolo Ben, at ang pinaka-nakakagulat sa lahat, 3 pulis mula sa Quezon City Police District na may hawak na warrant. Napatayo si Renato, namumutla ang buong muka. Si Marikit ay natigil sa paglalagay ng lipstick, ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa mga pulis. Maging si Doña Candelaria ay natigilan, hindi makapaniwala sa nakikita. Ano ito? Sigaw ni Renato, sinusubukang magmukhang matapang. Wala kayong karapatang pumasok dito. Bahay ko ito, bahay namin ito, ni Marikit. Humarap ang abogado kay Renato, inilalabas ang isang folder mula sa kanyang briefcase. Mr. Villamor, kami ay nandito para ipatupad ang isang warrant of arrest laban sa inyo at kay Miss Marikit para sa kasong falsification of public documents at qualified theft. Ang titulong ipinakita ninyo ay peke, at ang pirma ni Mrs. na ginamit ninyo sa bangko ay napatunayan ng eksperto na isa ring forgery. Nanghina ang mga tuhod ni Marikit at napasubsob sa sofa. Si Renato ay nagsimulang manginig habang si Doña Candelaria ay nakatulala, hindi makapagsalita. Ngunit para kay amihan,
Ang pinakamalaking dagok ay ang nakita niya sa kamay ng isang pulis. Ito ang huling piraso ng katotohanan, isang bagay na hindi pa rin niya handang marinig. Miss Amihan, wika ng pulis habang inaabot ang isang papel. Kasama rin po rito ang investigasyon ukol sa 7 milyong piso na sinasabi nilang na-transfer na sa offshore account. Napag-alaman po namin na hindi iyon inilipat ni Mr. Villamor sa kanilang account ni Miss Mariket. Napatingin si Amihan, hindi naiintindihan ang sinasabi ng pulis. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang 7 milyon. Inilipat po ni Mr. Villamor sa account ng isang babaeng nagngangalang Clara. Siya po pala ang tunay na pinagbigyan niya ng malaking halaga. Binaling ni Amihan ang kanyang tingin kay Mariket. Ang mukha ng kanyang kapatid na kanina lang ay nag-uumapaw sa kayabangan at tagumpay ngayon ay binalot ng pagkagulat, galit at kawalan ng pag-asa. Kung nagtaksil si Renato kay Amihan kasama si Mariket, kanino siya muling nagtaksil kasama si Clara? Sino si Clara, Renato? Sagutin mo ako. Sino ang babaeng yon at bakit nasa account niya ang 7 milyon na dapat ay sa atin? Ang matinis at basag na boses ni Mariket ay umalingaw-ngaw sa buong sala, nangingibabaw sa ingay ng pag-uusap ng mga pulis. Ang kanyang mukha na kanina ay pinintahan ng mamahaling makeup ngayon ay namumula at basang-basa sa pawis at luha ng galit. Sinugod niya si Renato, hinawakan ng kwelyo ng mamahaling polo nito at inuga ng buong lakas. Ang Mariket na nagmamalaki kanina ay naging isang desperadang babae na naramdaman ang pait ng kanyang sariling lason. Bitawan mo nga ako, Mariket. Marahas na itinulak ni Renato ang kapatid ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay ligaw, naghahanap ng palusot na hindi niya makita sa mga mukha ng mga pulis na nakapaligid sa kanya. Huwag kang gumawa ng eksena rito. Ako pa ngayon ang gumagawa ng eksena. Hiyaw ni Mariket, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakaturo sa mukha ng asawa ng kanyang kapatid. Ginawa ko ang lahat. Sinira ko ang relasyon ko kay ate dahil ipinangako mo sa akin ang buhay na hindi niya kayang ibigay. Nasaan ang 7 milyon? Renato, nasaan ang perang ninakaw natin kay ate? Ang pag-amin ni Mariket sa harap ng mga alagad ng batas ay isang musika sa tainga ni Amihan. Pinanood ni Amihan ang 2 taong sumira sa buhay niya habang sila mismo ang nagwawasak sa isa't isa. Wala na siyang naramdamang pagmamahal kay Renato, wala na ring awa para kay Mariket. Ang naiwan na lamang ay isang malamig na pagtanggap sa katotohanang ang mga taong makasarili ay hinding-hindi magkakaroon ng tunay na katapatan. Isang matalim na tinig ang bumasag sa bangayan ng 2. Tumigil na kayo. Nilingon nilang lahat si Doña Candelaria. Ang matanda na kanina pa nakatayo sa gilid ay mabilis na naglakad patungo kay Renato. Inaasahan ni Amihan na ipagtatanggol nito ang paborito nitong anak, ngunit sa halip isang malakas na sampal ang iginawad ni Doña Candelaria sa pisngi ni Renato. Ang tunog ng sampal na iyon ay pumailan lang sa hangin, nag-iwan ng pulang marka sa mukha ng lalaki. Isang malaking kahihiyan, nanginginig ang buong katawan ng matanda, ngunit hindi dahil sa awa kay Amihan, kundi dahil sa pagkasira ng pangalan ng pamilya. Renato, ano ang ginawa mo? Ipinagpalit mo ang asawa mo sa kapatid niya, at ngayon ay ipagpapalit mo ang kapatid niya sa ibang babae. Nasaan ang utak mo? At ikaw, lumingon ang matanda kay Mariket. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pandidiri. Ikaw na isang linta. Akala mo ba ay tunay kang bahagi ng pamilya Villamor? Ginamit ka lang ng anak ko dahil mabilis kang makuha. Napasigaw si Mariket, ibinato ang mamahaling bag nito patungo sa matanda, ngunit mabilis na humarang ang isang pulis. Sir, ma'am, kailangan na nating tapusin ito sa presinto. Malamig na wika ng hepe ng mga pulis. May warrant na po, wala na kayong kawala. Habang nilalagyan ng posas sina Renato at Mariket, dahan-dahang lumapit si Amihan. Huminto ang lahat. Ang silid ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan habang tinititigan ng nakatatandang kapatid ang 2 taksil. Tumingin si Renato kay Amihan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na hindi ka panipaniwala. Amihan, patawarin mo ako, nabulag lang ako. Si Clara, isa lang siyang investment partner, na scam lang ako. Investment, iw. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan. Kailan pa naging investment ang paglapastangan sa pamilya Renato? 18 taon. 18 taon akong nagtiis sa amoy ng langis at pawis para lang mabuhay kayo ni Mama sa karangyaan na gusto nyo.
Tapos nakawin mo lang ang pera ko at ipadala sa ibang babae. Lumingon si Amihan kay Marikit na ngayon ay umiiyak ngunit ang luha ay para sa perang nawala, hindi para sa kapatid na sinaktan niya. At ikaw, Marikit, ang damit na ginawa ko para sa iyo kagabi pinunit ko na. Dahil ang kapatid kong si Marikit, namatay na siya ng mismong gabing pinili mong humiga sa tabi ng asawa ko. Sana ay naging masaya ka sa maikling panahong naramdaman mong ikaw ang reyna. Dahil mula ngayon, wala ka ng kapatid, wala ka ng bahay, at higit sa lahat, wala ka ng pera. Habang inilalabas ang dalawa patungo sa sasakyan ng pulis, naiwan si Doña Candelaria sa sala. Tila umurong ang yabang ng matanda nang mapagtanto niyang siya ay nag-iisa. Wala nang Renato na susuporta sa kanya. Wala na siyang perang makukuha. Huwag mong isiping mananalo ka sa labanang ito, Amihan. Banta ng matanda ngunit ang boses nito ay halatang nanginginig na. Ako pa rin ang ina ni Renato, ako pa rin ang may-ari. Hindi na pulol-putol ni Ligaya lumalapit habang may ipinapakitang dokumento mula sa tablet niya. Ayon sa bank manager ang account ni Papa at ang account ninyo ay frozen na rin dahil ang lahat ng perang ginamit ninyo at ng anak ninyo sa mga nagdaang buwan ay nagmula sa illegal na pagkuha mula sa account ni Mommy. Wala na po kayong kahit na anong pera na hindi konektado sa pagnanakaw ni Papa. Nanlaki ang mga mata ni Doña Candelaria at napahawak siya sa kanyang dibdib, tila nahihirapang huminga bago tuluyang napaupo sa sahig. Tumingin si Amihan sa matanda ngunit walang awa sa kanyang puso. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kusina kasama si Ligaya iniiwan ang nakaraan sa sala kung saan ito nararapat. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto ng kusina, tumawag ang abogado niya. Amihan, may problema tayo. Ang boses ng abogado sa kabilang linya ay seryoso. Ang 7 milyon na nilipat sa account ng Clara na iyon, nalaman na namin kung sino siya. Natigilan si Amihan. Sino siya, attorney? Si Clara, siya ang half-sister mo, anak ng tatay mo sa ibang babae, at siya ang humahawak ng isa pang kopya ng titulo ng lupang kinatatayuan ng bahay mo. Tila isang malamig na tubig na ibinuhos muli sa mainit na dugo ni Amihan. Paanong ang tatay niya na siyang pundasyon ng kanyang lakas ay may ganitong lihim, kapatid sa labas. Ang mga salitang iyon ay tila mga basag na salamin na sa pilitang ipinalunok kay Amihan. Bawat pagbigkas niya sa bawat pantig ay nagdudulot ng pagdurugo sa kanyang lalamunan. Nanlamig ang buong katawan ng babae. Mahigpit siyang napakapit sa gilid ng lababo sa kusina upang hindi tuluyang bumagsak. Ang kanyang ama ang lalaking itinuring niyang haligi ng katapatan at kabutihan. Ang lalaking nagturo sa kanya kung paano magmahal ng tapat ay may itinatagong pamilya. At ang babaeng iyon ang piniling paboran ng kanyang asawa. Opo, Amihan, paat-at. Paliwanag ng abogado sa kabilang linya, ang boses nito ay may bahid ng matinding pag-aalala. Clara is your father's daughter from a woman he knew before he married your mother. Ayon sa records na nakuha namin, may ginawang secret trust fund ang tatay mo noon at kasama roon ang isa pang kopya ng titulo ng bahay na kinatatayuan ninyo ngayon. Ginamit iyon ni Renato para makuha ang tiwala ni Clara at ilipat ang 7 milyon sa pangalan nito. He didn't just cheat for lust, Amihan. He cheated for a calculated takeover. Ibinaba ni Amihan ang telepono. Ang hangin sa loob ng kusina ay tila naubos. Umikot ang kanyang paningin. Kung ganito kakomplikado ang ginawa ni Renato, ibig sabihin ay matagal na itong pinagplanuhan. Ginamit ni Renato si Marikit bilang pain at kasabwat upang makuha ang mga pirma ni Amihan, ngunit ang tunay na balak nito ay tumakas kasama si Clara na may hawak ng kalahati ng karapatan sa kanilang lupa. Mommy, anong nangyari? Bakit namumutla kayo? Mabilis na lumapit si Ligaya, ang mukha ay puno ng pag-aalala habang hinahawakan ang malamig na braso ng ina. Hindi makapagsalita si Amihan. Tila siya isang manika na nawalan ng pisi. Mabilis siyang naglakad patungo sa hagdan at patakbong umakyat pabalik sa kanyang silid. Sinundan siya ni Ligaya. Nang makapasok, agad na kinuha ni Amihan ang itim na notebook ng kanyang ama mula sa lumang kahon. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang mabilis na inililipat ang mga nanilaw na pahina. Hinahanap niya ang katotohanan na matagal nang ibinoon ng panahon. Sa huling bahagi ng tala-arawan, may isang pahina na nakadikit. Isang liham. Nang basahin iyon ni Amihan, tila unti-unting pinapatay ang natitirang liwanag sa kanyang puso. Nakasulat doon ang pag-amin ng kanyang ama.
Bago pa man ito ikasal sa ina ni Amihan, nagkaroon ito ng relasyon sa isang nagngangalang Rosalinda. Nagbunga ito, ngunit pinili ng kanyang ama na pakasalan ang ina ni Amihan dahil sa pangako sa pamilya. Upang patahimikin ang konsensya, iniwan nito ang kalahati ng karapatan ng bahay sa batang si Clara, isang lihim na walang sino man ang nakaalam, maliban marahil kay Renato, na laging nakikialam sa mga papeles sa vault. Pati ba naman si Papa may nilinlang? Pumatak ang luha mula sa mga mata ni Amihan, bumagsak sa tuyong papel ng tala-arawan. Ang kanyang buong pagkatao ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Buong buhay ko pinilit kong maging mabuting tao dahil iyon ang turo niya. Pero ang bahay na pinaglalaban ko, bahay rin pala ng bunga ng kanyang pagtataksil. Niyakap ni Ligaya ang kanyang ina mula sa likuran. Nay, hindi ninyo kasalanan ang pagkakamali ni Lolo. Kayo ang nag-alaga sa bahay na ito. Kayo ang nagbayad ng utang nila. Hindi mabubura ng isang lihim ang katotohanang kayo ang nagbigay ng dugo at pawis dito. Bago pa man makasagot si Amihan, isang serye ng mabibigat na katok sa pintuan sa ibaba ang bumasag sa katahimikan ng bahay. Ang tunog niyon ay may kakaibang awtoridad, tila nagbabanta. Nagkatinginan ang mag-ina. Pinunasan ni Amihan ang kanyang mga luha at mabilis na inayos ang sarili. Pagsapit nila sa sala, nakita nilang nakabukas na ang pinto. Si Doña Candelaria na kanina ay nakaupo sa sahig dahil sa panghihina, ngayon ay nakatayo at nakatitig sa bisitang dumating. Nakatayo sa pintuan ang isang babae. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na bestida, ang buhok ay tuwid at maikli, at ang mga mata ay may kakaibang talas. Sa unang tingin, makikita ang pagkakahawig ng kanyang mga mata sa mga mata ni Amihan, parehong hugis, parehong kulay, ngunit ang kay Amihan ay puno ng pagmamahal, habang ang sa babaeng ito ay puno ng paghihigante. Lumakad ang babae papasok, ang bawat hakbang ng kanyang matataas na takong sa sahig. Nagawa sa Nara ay tila nagdedeklara ng pag-aari. Tiningnan niya ang kabuuan ng sala bago ibinaling ang matalim na paningin kay Amihan. So ikaw pala si Amihan. The famous martyr wife, wika ng babae, ang boses ay kalmado ngunit may dalang yelo. Inilapag niya ang isang malaking brown envelope sa ibabaw ng mesa. I am Clara. At bago mo pa isiping palayasin ako sa pamamahay na ito, gaya ng ginawa mo kay Renato, let me make things clear. Tinapik ni Clara ang ibabaw ng envelope nang may matinding pagmamalaki. Nandito ang orihinal na titulo na nagpapatunay na kalahati ng lupang ito ay sa akin. Nakuha mo man ang asawa mo at naipakulong ang kapatid mo. Hindi mo makukuha ang bahay na ito ng buo. At ang 7 milyong peso na galing sa vault mo legal, na nai-transfer iyon sa account ko bilang bayad ni Renato sa utang niya sa akin. I am here to claim what your father stole from my mother's life. Mag-impake ka na, sister. Dahil ibebenta ko ang bahay na ito, pumayag ka man o hindi. Nanatiling nakatayo si Amihan. Ang kalaban na nasa kanyang harapan ay hindi na isang pabayang asawa o isang mainggiting kapatid. Ang kaharap niya ngayon ay ang anino ng kasalanan ng kanyang ama at mukhang mas matalino at mas mapanganib ito kaysa sa sinumang nakilala niya. Paano ipagtatanggol ni Amihan ang isang pamana kung ang mismong batas at dugo ay pilit itong kinukuha mula sa kanyang mga kamay? Ang mga salita ni Clara ay tila isang malamig na rehas na unti-unting pumipigil sa hininga ni Amihan. Sa loob ng ilang sandali, ang sala ay binalot ng katahimikan na mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Pinagmasdan ni Amihan ang babaeng nasa kanyang harapan, ang babaeng nagdadala ng parehong dugo, ngunit may pusong puno ng lason na itinanim ng nakaraan. Legal. Tumaas ang boses ni Ligaya, hindi na napigilan ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Lumapit ang dalaga, hindi alintana ang malamig na titig ni Clara. Paano magiging legal ang 7 milyon na iyon kung kinuha iyon ni Papa mula sa account ni Mommy nang walang pahintulot? Pagnanakaw iyon, Clara. At kung tinanggap mo iyon, kasabot ka. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Hindi man lang siya natinag sa tapang ng bata. Ang tapang mo naman, pamangkin. Pero mukhang hindi mo alam kung paano gumagana ang batas ng mga nakatatanda. Ang vault account ay isang joint account sa pangalan ni Amihan at Renato. May karapatan si Renato na i-withdraw ang perang iyon. Kung paano niya iyon kinuha ay problema na nila. Ang mahalaga, ipinasok niya iyon sa negosyo ko bilang investment na may tamang kontrata.
Tumalikod si Clara at naglakad patungo sa isang lumang pamilyang larawan na nakasabit sa dingding larawan ni Amihan at ng kanyang ama. Hinaplos ni Clara ang frame ng may halong pandidiri bago ibinalik ang tingin kay Amihan. Kaya huwag mo akong takutin ng kasabwat bata. Legal ang negosyo ko, hindi tulad ng kasal ng nanay mo na itinayo sa pambabaliwala sa nanay ko. Wala akong alam sa nangyari sa nanay mo, Clara. Sa wakas ay nagsalita si Amihan, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pinipilit na maging matatag. Pero hindi ko kasalanan ang mga desisyon ng tatay natin. Pinagtrabahuan ko ang bawat sulok ng bahay na ito. Ako ang nagbayad ng amilyar. Ako ang nag-ayos ng mga sirang bubong. Hindi mo pwedeng bawiin ang isang bagay na ni minsan ay hindi mo naman pinaghirapan. Pinaghirapan. Tumaas ang kilay ni Clara at nagpakawala ng isang mapanuyang halakhak na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Amihan, ang pagiging martir ay hindi isang propesyon. Choice mo ang maging alila sa bahay na ito. Choice mo ang magtiis sa asawang ginagawa kang basahan. Huwag mong isumbat sa akin ang pagiging biktima mo dahil ako matagal ko nang itinapon ang papel na iyan nang mamatay ang nanay ko sa hirap habang kayo ay nagpapakasaya rito. Sumandal si Clara sa mesa at itinuro ang brown envelope. Here's the deal, sister. Meron tayong dalawang pagpipilian. Una, ibebenta natin ang bahay na ito at hahatiin ang pinagbentahan. Iiwan ko sa inyo ang 30% bilang awa. Pangalawa, kung gusto mo talagang manatili sa bahay ng mga pangarap mo, bayaran mo ang kalahating halaga nito mula sa akin. 10 million pesos, cash, and you have 30 days to produce it. Kung hindi, kukuha ako ng court order para i-liquidate ang property. Now, tell me, paano mo babayaran ang 10 million? Kung ang sarili mong asawa ay kinuha ang lahat ng ipon mo. Ang hamon ni Clara ay isang perpektong bitag. Wala nang pera si Amihan, naka-freeze ang natitirang 5 milyon sa bangko at kailangan niya pa ng panggastos para sa patuloy na paggamot ng kanyang ina at pag-aaral ni Ligaya. Sa gilid ng sala, isang pamilyar na tawa ang narinig. Si Doña Candelaria na kanina ay nakaupo sa sahig na tila talunan ngayon ay dahan-dahang tumatayo, nakangiti ng may pag-uyam. Nakikita mo na, Amihan, wika ng matanda, inaayos ang gusot ng kanyang damit. Kahit anong gawin mo, talunan ka pa rin. Wala kang kapangyarihan, wala kang pera, wala kang pamilya. Isang hamak na taga-tahi ka lang na ngayon ay tinataboy na ng sarili niyang dugo. Clara, lumingon ang matanda sa bagong dating, gusto ko ang tabas ng dila mo. Mas bagay ka nga pala kaysa kay Mariket para sa anak ko. Hindi pinansin ni Clara ang matanda. Ang atensyon niya ay nakay Amihan, hinihintay ang pagguho ng kanyang kalaban. Pinagmasdan ni Amihan ang dalawang babaeng pilit na kumikitil sa kanyang pag-asa. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Ligaya na nakahawak sa kanyang braso. Tumingin siya sa kanyang anak at sa sandaling iyon naalala niya ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Hindi para sa kahoy, hindi para sa titulo, kundi para sa dignidad na matagal nilang ninakaw sa kanya. Tatanggapin ko ang hamon mo, Clara. Madiing sagot ni Amihan, ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bahid ng takot habang nakatitig sa kanyang kapatid sa labas. Sa loob ng 30 araw, ibibigay ko sa iyo ang 10 milyon. Bibilhin ko ang kalahati ng karapatan mo at pagkatapos niyan, hindi ka na muling tatapak sa lupang ito. At ikaw, Doña Candelaria, binaling niya ang tingin sa biyenan. May natitira pa kayong 5 araw para mag-impake. Dahil sa sandaling makuha ko ang buong titulo ng bahay na ito, ipapatapon ko ang lahat ng gamit ninyo sa kalsada kasama kayo. Nagulat si Clara sa sagot ni Amihan, ngunit mabilis na ibinalik ang kanyang mapanuyang ngiti. Good luck, Amihan. Sana lang ay hindi hangin ang ipambayad mo. Tumalikod si Clara at naglakad palabas na iwan ang nakabibinging katahimikan. Habang paalis ang sasakyan ni Clara, na iwang nakatayo si Amihan sa sala. 10 milyon sa loob ng 1 buwan. Isang imposibleng halaga para sa isang babaeng walang-wala. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga kamay na may kalyo, alam niya kung saan magsisimula. Kailangan niyang buksan muli ang kanyang lumang makina ng pananahi. Ngunit sapat ba ang mga tahi upang lumikha ng himala, lalo na nang makatanggap siya ng tawag kinagabihan mula sa ospital na nagsasabing kritikal ang kalagayan ng kanyang ina at kailangan ng madali ang operasyon na nagkakahalaga ng 2 milyon. Kailangan nating maoperahan ang nanay mo sa loob ng 48 oras, Amihan.
Kung hindi natin maibibigay ang down payment na 2 milyon para sa mga materyales at sa surgeon hindi natin masisimulan ang procedure. I'm sorry, pero iyon ang patakaran ng ospital. Ang mga salita ng doktor ay tila isang mabigat na pinto na isinara sa mismong mukha ni Amihan. Nakatayo siya sa pasilyo ng ospital, ang amoy ng alcohol at gamot ay nagpapabigat sa hanging kanyang nilalanghap. Sa loob ng intensive care unit, makikita niya mula sa salamin ang kanyang ina, si Nanay Rosa, na napapalibutan ng mga tubo at makina. Ang pamilyar at tuloy-tuloy na tunog ng monitor na nagbabantay sa bawat tibok ng puso ng matanda ay tila isang malupit na orasan na nagbibilang ng nalalapit na kawalan. 2 milyon, 2 milyong piso upang dugtungan ang buhay ng babaeng nagluwal sa kanya. Sa kabilang banda, 10 milyon naman upang iligtas ang bahay na kumakatawan sa kanyang dignidad at alaala ng kanyang ama. Saan kukuha ng ganitong halaga ang isang tagatahing nawalan ng lahat dahil sa pagtataksil ng sariling asawa? Naramdaman ni Amihan ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga tuhod. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na salamin ng bintana ng ICU. Kung kailangan niyang pumili sa pagitan ng kahoy na bahay at ng humihingang ina, malinaw kung ano ang dapat niyang gawin. Kailangan niyang lunukin ang huling piraso ng kanyang pride. Kailangan niyang tawagan si Clara at ibigay ang titulo ng bahay kapalit ng pera para sa operasyon. Ito ang pinakamasakit na pagsuko, ngunit ito ang tanging paraan. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang numero ng kanyang kapatid sa labas. Ngunit bago pa man niya mapindot ang tawag, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumulupot sa kanyang braso. Si Ligaya. Galing ang kanyang anak sa loob ng kwarto ni Nanay Rosa. Ang mga mata ng dalaga ay namumula, ngunit may kakaibang liwanag na nagmumula roon. Mommy, gising si Lola. Bulong ni Ligaya, ang boses ay basag, ngunit may pag-asa. Hinahanap niya kayo. Mabilis na ibinalik ni Amihan ang telepono sa bulsa at pumasok sa loob. Nilapitan niya ang kama ng kanyang ina at hinawakan ang nangungulubot at malamig na kamay nito. Pilit na iminulat ni Nanay Rosa ang kanyang mga mata, isang malambot, at pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. Amihan, ho, anak ko. Ang boses ng matanda ay halos isang hingal na lamang, ngunit bawat salita ay may dalang bigat ng isang ina na nakakaalam ng pagdurusa ng kanyang anak. Narinig ko ang usapan ninyo ng doktor. Nalaman ko rin ang nangyari kay Renato at sa bahay. Nay, huwag muna kayong magsalita. Magiging maayos ang lahat. Pinigilan ni Amihan ang pagpatak ng kanyang luha, pinipilit na maging matatag. Kukuha ako ng pera, ibebenta ko ang bahay kay Clara, gagamutin natin kayo. Mas lalong humigpit ang hawak ni Nanay Rosa sa kamay ni Amihan. Isang marahas na pag-iling ang ginawa ng matanda, tila ibinubuhos ang lahat ng natitirang lakas upang pigilan ang desisyon ng kanyang anak. Hindi, Amihan, huwag mong ibibigay ang bahay. Ang bahay na yon, iyon ang huling bakas ng pagmamahal ng tatay mo. Huwag mong hayaang nakawin ng kasalanan ng nakaraan, ang iyong dangal. Pero nay, buhay ninyo ang kapalit. Hindi ko kayang mawala kayo. Napahagulgol na si Amihan, ang kanyang mga luha ay pumatak sa likod ng palad ng kanyang ina. Mas hindi ko kayang mamatay na alam kong sumuko ka, anak. Bulong ni Nanay Rosa, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang lumang katapangan. Labanan mo sila. Gamitin mo ang mga kamay na ipinamana ko sa iyo. Ang mga kamay na yan, hindi ginawa para sumuko. Bago pa man makasagot si Amihan, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Lolo Ben at sa likuran nito ay isang babaeng pamilyar kay Amihan, ngunit matagal na niyang hindi nakikita. Isang matangkad na babae na nakasuot ng mamahaling blazer, si Madam Stella. Siya ang may-ari ng isang sikat na patahian ng mga gowns para sa mga sikat na personalidad sa Pilipinas at sa ibang bansa. Si Mariket ang laging nakikipag-usap kay Madam Stella noon bilang manager ng talyer. Ngunit si Amihan ang tunay na gumagawa ng mga disenyo at tahe. Amihan, kit panimula ni Madam Stella, ang mukha ay seryoso ngunit may bahid ng simpatiya. Nabalitaan ko ang nangyari kay Mariket at alam ko, matagal ko nang alam na ikaw ang tunay na utak at kamay sa likod ng mga pinakamagagandang gawa na idinideliver sa shop ko. Nagkagulo ang production namin dahil sa biglaang pagkawala ng talyer mo. Tumayo si Amihan, pinunasan ng kanyang mga luha. Madam Stella, sarado na po ang talyer. Ninakaw ni Renato ang lahat ng pondo.
Alam ko, at kaya ako nandito. Naglabas si Madam Stella ng isang dokumento mula sa kanyang bag. Meron akong isang international client. Kailangan ko ng 500 intricate handmade gowns sa loob ng 30 araw para sa isang malaking fashion show sa Paris. Wala nang ibang talyer na kayang gumawa nito kundi ang mga kamay mo, Amihan. Kung tatanggapin mo ang kontrata, magbibigay ako ng 5 milyong piso bilang down payment ngayong araw din. Sapat iyon para sa operasyon ng nanay mo at para makapagsimula ka ng bagong talyer. At kapag natapos mo sa oras, makukuha mo ang natitirang 10 milyon. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Amihan. 5 milyon ngayon, 10 milyon pagkatapos ng isang buwan. Ito ang sagot sa kanyang mga panalangin. Ito ang himalang hinihintay niya. Tiningnan niya ang kanyang ina at isang ngiti ng pag-asa ang sumilay sa labi ng matanda. Akmang kukunin na ni Amihan ang kontrata upang pirmahan nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng ICU. Ang tunog niyon ay tila isang kidlat na sumira sa maaliwalas na kalangitan. Pumasok si Clara. Nakasuot ito ng isang pulang bestida, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at may hawak siyang isang malaking itim na briefcase. Tiningnan ni Clara si Madam Stella pagkatapos ay ibinaling ang matalim na paningin kay Amihan at sa naghihingalong si Nanay Rosa. Ang sweet naman ng eksenang ito. Nakangising wika ni Clara, ang kanyang boses ay tila yelo na nakasusunog. Pero Madam Stella, bago mo ibigay ang pera sa kapatid ko, dapat alam mong hindi na siya pwedeng mag-operate sa lumang talyer. The business permit was under Renato's name at naka-freeze ang lahat ng iyon. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Paano nalaman ni Clara ang tungkol sa ospital at sa alok ni Madam Stella? Itinapat ni Clara ang itim na briefcase sa ibabaw ng maliit na mesa at binuksan ito. Bumulaga ang mga nakasalansan na bandel ng pera. 2 milyong piso in cash right here, right now, pambayad para sa operasyon ng nanay mo na agaw buhay na. Isang pirma mo lang sa deed of sale, Amihan. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa paggawa ng 500 damit na alam mong imposible mong matapos sa loob ng isang buwan nang walang sariling pasilidad at tauhan. Buhay ng nanay mo ang nakataya. Amihan, tatanggapin mo ba ang pera ko? O ipagmamalaki mo pa rin ang pamanang hindi naman talaga sa iyo? Nakatitig si Amihan sa 2 milyong piso na nasa kanyang harapan, ang perang kayang iligtas ang ina niya sa mismong oras na yon. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kontrata ni Madam Stella, isang pag-asa, ngunit puno ng matinding paghihirap at panganib. Sa kabilang banda ay buhay ng ina. Sa kabilang banda ay kalayaan at dignidad. Alin ang isasakripisyo ng isang babaeng sanay ng masugatan? Ang malamig na hangin mula sa aircon ng ICU ay hindi sapat upang palamigin ang matinding tensyon na bumabalot sa silid. Ang 2 milyong piso ni Clara ay nakalantad tila mga patak ng lason na nakabalot sa ginto, handang lasunin ang huling pag-asa ni Amihan. Pinagmasdan ni Clara ang bawat reaksyon ng kapatid niyang tagatahi, isang mapanuyang ngiti ang nakadikit sa kanyang mga labi, sigurado sa kanyang tagumpay. "TikTok, Sister Meta." Bulong ni Clara, ang kanyang boses ay may halong pangungutya. Bawat segundong nag-iisip ka, isang tibok ng puso ng nanay mo ang nawawala. Iyong-iyo na ang pera. Pirmahan mo na ang titulo. Tiningnan ni Amihan ang pera. Ito ang sagot, ang pinakamabilis na solusyon. Pero sa likod ng mabilis na kaluwagan na ito ay ang tuluyang pagkalugmok ng kanyang dignidad, ang tuluyang pagtatagumpay ng mga taong umabuso sa kanila. Binaling niya ang tingin sa kanyang ina. Nakapikit si Nanay Rosa, humihinga ng mabigat, ngunit ang kamay nito ay nakahawak ng mahigpit sa gilid ng kama, isang tahimik na pagtutol na umabot sa kaluluwa ni Amihan. Huwag mong mamaliitin ang kakayahan ng isang tagatahi na bumuo ng sarili niyang pangarap mula sa mga punit na tela, Clara. Ang boses ni Amihan ay kalmado, ngunit may talas na kayang pumunit ng bakal. Dahan-dahan niyang isinara ang briefcase ni Clara, isang marahas na tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid. Tila nawala ang kulay sa mukha ni Clara. "Nabaliw ka na ba? Buhay ng nanay mo ang nakataya." "Buhay nga ng nanay ko ang nakataya, kaya hindi ko hahayaang dugtungan ito ng perang nagmula sa panlilinlang," malamig na sagot ni Amihan. Hinarap niya si Madam Stella at nang walang pag-aalinlangan kinuha niya ang panulat mula sa bag nito at pinirmahan ang kontrata. "Tatanggapin ko ang alok ninyo, Madam Stella. Tatapusin ko ang 500 gown sa loob ng 30 araw at hindi ko kailangan ng lumang talyer ni Renato para gawin iyon.
Tila nag-apoy sa galit ang mga mata ni Clara. Hinablot niya ang kanyang briefcase at naglakad patungo sa pinto. Magkikita tayo pagkalipas ng 30 araw, amihan. At kapag nabigo ka, hindi lang ang bahay ang kukunin ko. Sisiguraduhin kong wala kang matitirahan sa buong Quezon City. Nang makaalis si Clara, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni amihan. Ibinigay ni Madam Stella ang tseke na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Sapat iyon upang mabayaran agad ang ospital at simulan ang operasyon ni Nanay Rosa. Makalipas ang 8 oras ng matinding paghihintay at pag-aalala, lumabas ang doktor. Matagumpay ang operasyon. Nakahinga ng maluwag si amihan, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Mayroon siyang 30 araw upang kumpletuhin ang imposible. Kinabukasan nagsimula ang tunay na kalbaryo. Wala na siyang talyer, wala na ring mga tauhan na maaasahan dahil karamihan sa mga ito ay binayaran ni Renato upang lumayo. Ngunit hindi sumuko si amihan. Ginamit niya ang lumang sala ng kanilang bahay at ginawa itong isang pansamantalang gawaan. Binili niya ang ilang mga second-hand na makina at mga materyales na kailangan gamit ang natirang pera mula sa down payment. Sa mga unang araw, mag-isa siyang nananahi, tinutulungan lamang ni Ligaya kapag wala itong klase. Ang kanyang mga daliri ay nagdurugo at namamanhid dahil sa walang tigil na paghawak ng karayom. Bawat araw ay isang pakikipaglaban sa antok, sa pagod, at sa pait ng mga alaalang patuloy na sumasagi sa kanyang isipan. Isang hapon habang nag-aayos ng mga tela si amihan, isang boses ang narinig niya mula sa pinto ng sala. Hindi ko akalain na makikita ko ang pinakamahusay na tagatahi ng Quezon City na gumagawa ng obra maestra sa loob ng isang sala. Lumingon si amihan at nakita si Lolo Ben at sa likuran nito ay mahigit 20 babae. Sila ay mga kababaihang taga-barangay, mga single mother, mga inabandona ng asawa, mga babaeng naging biktima rin ng mga mapang-abusong kalagayan. Karamihan sa kanila ay tinulungan ni amihan noon, nagbibigay ng mga tirang tela upang maging pangkabuhayan nila kahit walang nakakaalam ni Renato. Sila ang mga taong tinulungan mo ng palihim, amihan, nakangiting sabi ni Lolo Ben. Nang malaman nilang kailangan mo ng tulong, nagboluntaryo sila. Marahil hindi sila kasing galing ng mga profesional na taga-tahi mo dati, ngunit handa silang matuto at tumulong. Naluha si amihan. Ang tulong na ipinagkait sa kanya ng sarili niyang asawa at kapatid ay ibinigay ng mga taong hindi niya kaano-ano. Pinapasok niya sila sa bahay at sa gabing iyon, ang malamig at tahimik na bahay ng mga Villamor ay napuno ng tunog ng makina, ng mga tawanan at ng bagong pag-asa. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa kalagitnaan ng produksyon, isang malakas na pag-ulan ang bumagsak sa Quezon City. At kinagabihan, habang ang lahat ay abala sa pananahi, biglang nawalan ng kuryente ang buong bahay. Isang itim na anino ang nakita ni Ligaya na mabilis na tumakbo palayo mula sa kontador ng kuryente sa labas ng bahay. Nang tingnan nila, sinira ang mga kawad ng kuryente at kasabay nito isang malaking banta ang naiwan sa pinto. Isang papel na may nakasulat na, "Hindi pa tayo tapos, amihan." 20 araw na lang ang natitira, ngunit paano nila tatapusin ang mahigit 300 pang damit ng walang kuryente at may kalabang pilit na sumisira sa kanilang bawat hakbang. Ang dilim na bumalot sa bahay ay tila isang malupit na paalala ng sitwasyon ni amihan, isang labanang pilit na pinapatay ang bawat kislap ng kanyang pag-asa. Sa gitna ng katahimikan at ng malakas na pagbuhos ng ulan, sa bubungan ang tanging maririnig ay ang mabibigat na paghinga ng 20 kababaihan na naroon upang tumulong. Nakatayo si amihan sa harap ng sirang kontador. Ang malamig na ulan ay bumabasa sa kanyang mukha, hinahalikan ng kanyang mga luha ng pagkabigo. Hawak niya ang basang papel na naglalaman ng pagbabanta, ang mga letra ay unti-unting lumalabo dahil sa tubig, ngunit ang mensahe ay nananatiling malinaw. Ito ang gawa ni Clara o marahil ng mga taong binayaran ni Renato bago pa man ito makulong. Amihan. Ang mahinang boses ni Lolo Ben mula sa likuran ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Hawak ng matanda ang isang payong pinoprotektahan si amihan mula sa higit pang pagkabasa. Hindi tayo maaaring tumigil. Kung hahayaan nating patayin nila ang ilaw natin, mananalo sila. Pumasok muli si amihan sa loob ng bahay. Ang mga kababaihan ay nakaupo sa paligid, balot ng dilim at pag-aalala. Nakita ni amihan si Ligaya
na sinusubukang buksan ang flashlight ng kanyang cellphone upang maipagpatuloy ang pag-ayos ng mga tela. Ang eksenang ito ay nagbigay ng isang pambihirang kurot sa kanyang puso. Naitwika ni Ligaya habang iniaabot ang isang tuyong tuwalya sa kanyang ina. Hindi natin kailangan ng kuryente para tumahi. Kailangan lang natin ng liwanag. Tumingin si Amihan sa mga kababaihan. Mga kapatid, alam kong pagod na kayo at alam kong mapanganib ang ginagawa natin. Kung gusto ninyong umuwi, maiintindihan ko. Hindi ko maipapangako ang kaligtasan ninyo at lalong hindi ko maipapangako na matatapos natin ito sa oras. Isang babae mula sa likuran, si Aling Nena, isang byuda na palaging tinutulungan ni Amihan ng mga tela ang tumayo. Kinuha nito ang ilang kandila mula sa kanyang bag at sinindihan ito. Amihan, noong iniwan ako ng asawa ko at walang makain ng mga anak ko, ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa nang walang hinihinging kapalit. Hindi kami aalis. Kahit na kailangan naming manahi sa liwanag ng kandila, tatapusin natin ito. Isa-isang naglabas ng mga flashlight at kandila ang iba pang kababaihan. Ang bahay na kanina ay balot ng dilim ngayon ay nagliwanag dahil sa sama-samang pag-asa. Ang mga lumang makinang depadyak na hindi kailangan ng kuryente na itinabi ni Amihan bilang mga alaala ay inilabas mula sa bodega. Ang tunog ng mga depadyak na makina, ang ritmo ng karayom at sinulid sa tela ay muling nagbigay buhay sa bahay ng mga Villamor. Ngunit ang problema sa kuryente ay hindi ang tanging balakid. Kinabukasan may dumating na liham mula sa City Hall. Inireklamo ang bahay bilang isang illegal factory na nagdudulot ng ingay at panganib sa lugar, isang reklamong sigurado si Amihan na nagmula kay Clara. Binigyan sila ng 24 na oras upang ipatigil ang anumang operasyon ng pananahi. Habang nagbabasa si Amihan ng notice, pumasok si Doña Candelaria. Dahil hindi pa tapos ang 5 araw na palugit ni Amihan, bago ito tuluyang paalisin, nanatili pa rin ang matanda sa bahay. Naglalakad ito ng may yabang pilit na ibinabalik ang pagiging hasyendera. Gusto mo pa kasi ng drama, Amihan, kan? Mapang-asar na sabi ng matanda. Tingnan mo ngayon, pinapatay ka ng dahan-dahan ang sarili mong kapatid na si Clara. Kung ibinigay mo na lang sana ang bahay. Wala kayong karapatang magsalita, Doña Candelaria, malamig na tugon ni Amihan. Kayo ang nagturo sa mga anak ninyo na maging sakim. Kayo ang nagtanim ng lason sa pamilyang ito. Huwag ninyong asahan na titiklop ako dahil lang sa isang papel mula sa City Hall. Iniwan ni Amihan ang matanda na natigilan sa kanyang matalim na salita. Alam niya na kailangan niya ng tulong na mas mataas sa City Hall. Kinuha niya ang lahat ng dokumento na nagpapatunay ng kanyang kontrata kay Madam Stella at ang katibayan na hindi siya gumagamit ng malalaking makinarya, kundi mga kamay at maliliit na depadyak lamang. Kasama si Lolo Ben, nagtungo si Amihan sa opisina ng barangay chairman, isang lalaking kilala sa kanyang katapatan at matagal ng kaibigan ng pamilya. Ipinakita nila ang kalagayan at ang liham ng reklamo. Nang malaman ng chairman na ang mga nagtatrabaho ay ang mismong mga residente ng barangay, na walang hanap buhay, agad itong kumilos. Nang dumating ang inspektor mula sa City Hall, kinahapunan hindi lang si Amihan ang humarap dito. Kasama niya ang barangay chairman at ang 20 kababaihan, bitbit ang kanilang mga gawa na nagpapatunay na ang ginagawa nila ay hindi illegal factory, kundi isang community livelihood project. Napilitan ng inspektor na bawiin ang reklamo, ngunit nag-iwan ito ng babala na kailangan pa rin nilang kumuha ng tamang permit kung sakaling ituloy nila ito matapos ang 30 araw. Muling nabuhayan ng loob si Amihan, ngunit ng gabi ring iyon, nakatanggap siya ng isang video call mula sa isang pamilyar at nakaririmarim na mukha. Sa screen nakita niya si Marikit. Nakasuot ang kapatid ng isang kulay kahel, na uniforme nakakulong, ngunit may nakatatakot na ngiti sa labi. Hi atik, bati ni Marikit, ang boses ay puno ng pait at galit. Balita ko nahihirapan ka dyan dahil kay Clara. Nakakatawa no, inagaw ko si Renato sa iyo, pero ngayon inagaw naman ni Clara ang lahat ng pinaghirapan natin. Gusto mong malaman ang sikreto kung paano masisira si Clara, may alam ako. Pero syempre, may kondisyon. Natigilan si Amihan. Ang kapatid na nagtaksil sa kanya ay nag-aalok ngayon ng impormasyon upang labanan ang isa pang kaaway. Ano ang malaking lihim ni Clara na alam ni Marikit, at higit sa lahat gaano kamahal ang kapalit ng impormasyong ito? Ang malamig na tinig ni Marikit mula sa screen ng cellphone
ay tila isang tinik na lalong bumaon sa nagdudugong isipan ni Amihan. Pinagmasdan ni Amihan ang kapatid na minsan niyang itinuring na anak. Ngayon ang mga mata nito ay puno ng desperasyon at isang nakasusuklam na klase ng katusuhan. Ano ang kailangan mo, Marikit? Malamig na tanong ni Amihan. Walang bahid ng pagmamahal, tanging pagnanais lamang na matapos ang usapan. Humalakhak si Marikit, ang tunog nito ay alingaw-ngaw ng isang sirang pag-iisip sa loob ng kulungan. Kailangan ate, kailangan kong makalabas dito. Si Renato wala siyang pakialam sa akin. Ipinasa niya lahat ng sisi sa akin para mapababa ang sentensya niya. Ganoon ang lalaking iniyakan mo ng 18 taon, ate. At ngayon gusto kong maghiganti sa kanya at lalo na kay Clara, ang babaeng umagaw ng perang dapat ay akin. Wala akong pakialam sa galit mo, Marikit. Sabihin mo sa akin kung ano ang alam mo, mariing utos ni Amihan. Bumuntong hininga si Marikit bago nagsalita ng mahina, tila nag-iingat na may makarinig. Ang titulo na hawak ni Clara, ang kalahating karapatan sa bahay na yan. Hindi yan orihinal, ate. O mas tamang sabihin, null and void na yan. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Paano mo nalaman? Dahil noong inaayos namin ni Renato ang peking titulo para i-transfer sa pangalan ko, nakita ko ang isa pang dokumento sa vault ng bangko. Isang kondisyon na inilagay ni Papa. Ang karapatan ni Clara sa bahay ay mababawi kapag hindi siya nakapag-claim sa loob ng 10 taon matapos mamatay ni Papa, o kaya'y kung gagamitin niya ang pangalan ng pamilya para sa anumang iligal na gawain. Ate, matagal nang paso ang dokumento ni Clara. Ginamit lang niya yan bilang panakot dahil alam niyang nataranta ka. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Amihan. Kung totoo ang sinasabi ni Marikit, ibig sabihin ay hindi niya kailangang magbayad ng 10 milyon kay Clara. Ngunit hindi ganoon kadali magtiwala sa isang taong minsan na siyang ipinagkanulo. Nasaan ang patunay, Marikit? Nasa isa pang safety deposit box sa ibang branch ng bangko. Ang susi ay tinago ni Renato, pero alam ko kung saan niya inipit bago kami nahuli. Ngumisi si Marikit. Ibibigay ko sa iyo ang lokasyon ng susi, ate, kapalit ng tulong mo. Tulong? Yurong mo ang kaso laban sa akin. Kayo ni Ligaya, kung wala kayong formal na reklamo sa pagnanakaw at forgery na inihain laban sa akin, mas mapapadali ang paglaya ko. Pababayaan ko na kayo ni Renato. Gusto ko lang makalabas dito. Ang kondisyon ni Marikit ay isang mabigat na pasanin. Iurong ang kaso, palayain ang kapatid na nagtaksil sa kanya kasama ang kanyang asawa. Ito ang babaeng dumura sa lahat ng kanyang sakripisyo, ang babaeng walang awang nakipag-alyansa para itaboy siya sa lansangan. Ngayon hihingi ito ng kalayaan, kapalit ng impormasyong maaaring magligtas sa bahay ng kanilang ama. Pag-iisipan ko, malamig na tugon ni Amihan, bago pinatay ang tawag, hindi na hinintay ang reklamo ng kapatid. Kinabukasan, araw ng pag-alis ni Doña Candelaria, ang 5 araw na palugit ay tapos na. Nakatayo si Amihan sa sala habang 2 barangay tanod ang tumutulong na maglabas ng mga bagahe ng matanda. Wala na ang mamahaling alahas at mga mararangyang damit, tanging iilang piraso na lamang na naipundar mula sa kakaunting naipon bago pa na-freeze ang mga accounts. Kahit paalisin mo ako rito, Amihan, hindi mo maitatanggi na ang dugong Villamor ay mananatili sa anak mo. Matalim na wika ni Doña Candelaria, pilit pinapanatili ang natitirang hibla ng kayabangan. Lumapit si Amihan sa matanda. Ang pagiging Villamor ay isang apelido lang, Doña Candelaria. Ang pagkatao ni Ligaya ay nagmula sa akin. Wala siyang nakuha sa kasakiman ninyo, at sana sa pag-alis ninyo rito maramdaman ninyo ang lamig ng mundong itinaboy ninyo kami. Walang nasabi ang matanda. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 18 taon, nakita ni Amihan na nakayuko si Doña Candelaria, dala ang kahihiyan palabas ng pinto. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kapayapaan. Pagkaalis ng biyenan, agad na ipinaalam ni Amihan kay Lolo Ben at Ligaya ang usapan nila ni Marikit. Hindi tayo maaaring magtiwala sa kanya. Nay, babala ni Ligaya, ang kilay ay salubong sa galit. Paano kung nagsisinungaling lang siya? Paano kung palayain natin siya at lalo pa niya tayong saktan? Pero apoy sabat ni Lolo Ben, kung totoo ang sinasabi niya at makuha natin ang original na dokumento, hindi na ninyo kailangang mag-alala kay Clara. Ang 10 milyon na makukuha ninyo kay Madam Stella ay mapupunta sa inyo ng buo, hindi para ipambayad sa kalahati ng sarili ninyong bahay. Napatitig si Amihan sa mga kamay niyang puno ng sugat at kalyo. Kung ipagpapatuloy niya ang kaso, mananatili si Marikit sa kulungan, ngunit mananatiling banta si Clara.
Kung palalayain niya si Marikit, maaaring mailigtas niya ang bahay ng mas mabilis, ngunit pakakawalan niya ang demonyong sumira sa pamilya niya. Bago pa man makapagdesisyon si Amihan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Clara. Ngunit hindi na siya nakasuot ng marangyang damit. Nakasuot siya ng simpleng maong at polo, ang kanyang mukha ay walang make-up at sa kanyang mga mata ay walang mababakas na pagmamalaki, kundi pagkapagod at takot. Amihan, panimula ni Clara, ang boses ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap. Si Renato, may ginawa siya. Ano ang nangyari kay Clara? At paano makakaapekto ang ginawa ni Renato sa naging usapan nila ni Marikit? Anong ibig mong sabihing may ginawa si Renato? Ang boses ni Amihan ay malamig at puno ng paghihinala. Pinagmasdan niya ang babaeng nasa kanyang harapan. Ang babaeng kanina lamang ay nais magpatalsik sa kanya mula sa sariling bahay, ngayon ay nakatayo rito na tila isang ibong nabalian ng pakpak. Huminga ng malalim si Clara, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang lumang shoulder bag. Ang 7 milyon na nilipat niya sa account ko, hindi iyon perang nakaw mula sa iyo. Nangunot ang noo ni Amihan, hindi naiintindihan ang nais iparating ng kapatid sa labas. Ano ang ibig mong sabihin? Nakita namin ang bank records, Clara. Galing iyon sa vault namin ni Renato. Galing nga sa vault ninyo, pero bago iyon pumasok doon, nanggaling iyon sa isang illegal na sindikato. Paglilinaw ni Clara, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Amihan, si Renato ay matagal nang lubog sa utang sa mga loan shark dahil sa pagsusugal niya ng lihim. Ang 7 milyon na yon ay galing sa kanila. Pinalabas niyang business investment ang talyer mo, pero ginamit niya ang pangalan mo bilang guarantor. At ngayon, ako ang hinahabol nila dahil nasa account ko ang pera. Tila tinamaan ng kidlat si Amihan. Ang kalupitan ni Renato ay walang hangganan. Hindi lang ito nagtaksil, nagnakaw at nanlinlang. Ibinenta pa nito ang kaligtasan ng mga taong nasa paligid niya upang isalba ang sariling buhay. Paano kanila hinahanap? Bakit ikaw ang pinupuntirya? Tanong ni Ligaya, lumapit at pumantay sa ina, ang mukha ay seryoso. Dahil alam nilang ako ang may hawak ng pera. At alam din nila na ako ang humahabol sa bahay na ito. Nanginginig na sagot ni Clara, tila isang batang naghahanap ng kalinga. Amihan, ginamit niya ako. Ginamit niya ang galit ko sa pamilya ninyo para makuha niya ang kailangan niya at mapasa akin ang sisi. At ngayon, pinaghahanap ako ng mga tauhan ng sindikato. Wala na akong ibang matakbuhan. Wala akong ibang pamilya. Tiningnan ni Amihan si Clara. Ang babaeng ito ay produkto rin ng pagkakamali ng kanilang ama, biktima rin ng katusuhan ni Renato. Ngunit ang sakit na idinulot nito kay Amihan ay totoo at malalim. Bakit ka pumunta rito, Clara? Tanong ni Amihan. Kanina lang gusto mo kaming palayasin at hayaang mamatay ang nanay ko. Bakit ko dapat tulungan ang taong gustong pumatay sa kinabukasan ko? Napaluhod si Clara sa sahig na gawa sa Nara. Wala na ang yabang, wala na ang talas ng dila. Amihan, hindi ko naman talaga gustong ibenta ang bahay na ito. Gusto ko lang patunayan sa inyo na hindi kami basura, na may halaga rin kami. Pero ginamit ako ni Renato para sirain kayo at ngayon ako ang nasira. Pakiusap, tulungan mo ako. Ang katahimikan sa sala ay mas nakabibingi kaysa sa anumang ingay. Nakatingin si Ligaya kay Amihan, hinihintay ang desisyon ng ina. Nakatingin din si Lolo Ben, ang mukha ay nagpapahiwatig na ang pagpapatawad ay minsan ang pinakamahirap ngunit pinakatamang gawin. Huminga ng malalim si Amihan. Hindi kita matutulungan, Clara, dahil ako mismo ay pilit na nag-aayos ng sarili kong buhay. Ngunit hindi rin kita itataboy palabas para kainin ng mga lobo. Manatili ka muna rito, pero tandaan mo, gagawin mo ito, hindi bilang isang may-ari, kundi bilang isang taong binigyan ng ikalawang pagkakataon. Tumango si Clara, umiiyak ang kanyang luha. Ay humalik sa sahig ng bahay na minsan niyang gustong angkinin ng pilit. Sa araw ring iyon, ginawa ni Amihan ang isang desisyong magbabago ng lahat. Tinawagan niya ang abogado at sinabing hindi niya iuurong ang kaso laban kay Marikit. Hahayaan niyang mabulok sa kulungan ang kapatid na nagtaksil dahil ang impormasyong nais ibenta ni Marikit ay hindi na mahalaga. Si Clara mismo ay sumuko na sa kanyang pag-aangkin. Wala nang dahilan upang makipagkompromiso sa kasamaan. Lumipas ang mga araw. Ang tahanan ng mga Villamor ay hindi na bahay ng kalungkutan, kundi naging pabrika ng pag-asa. Sama-samang nanahi sina Amihan, ang 20 kababaihan,
At sa labis na pagkabigla ng lahat pati si Clara. Ang babaeng may mataas na pinag-aralan ay natutong humawak ng karayom, natutong bumuo ng isang bagay mula sa wala. Sa bawat tusok ng karayom sa tela, tila natatahirin ang sugat ng dalawang babaeng pinag-ugnay ng isang ama, ngunit pinaghiwalay ng nakaraan. Sumapit ang ika-30 araw. Ang 500 damit, intricately designed at flawless, ay nakasalansan ng maayos sa sala. Ang huling hibla ng sinulid ay pinutol ni Amihan isang patak ng pawis, ang bumagsak mula sa kanyang noo, kasabay ng isang ngiti na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nang dumating si Madam Stella kasama ang kanyang team upang kunin ang mga gawa, hindi napigilan ng sikat na designer na mapanganga sa ganda ng mga obra. Amihan, you did it! Nakangiting sabi ni Madam Stella, pinalakpakan ang lahat ng naroron. Inilabas nito ang tseke na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. This is just the beginning. Gusto kong maging opisyal na partner mo. We will build an empire, Amihan. Hindi lang sa Quezon City kundi sa buong Pilipinas. Tinitigan ni Amihan ang tseke. 10 milyon. Ang halagang akala niya ay gagamitin pambayad ng utang ngayon ay simula ng kanyang bagong imperyo. Tumingin siya sa paligid kay Ligaya na umiiyak sa tuwa kay Lolo Ben na nakangiti ng may pagmamalaki sa mga kababaihang nagbigay ng kanilang lakas at kay Clara na ngayon ay isang tunay na kapatid. Ngunit ang pagdiriwang ay naudlot ng may mag-doorbell mula sa labas. Pagbukas ni Ligaya ng pinto, nakatayo roon ang isang babaeng nakasuot ng makapal na salamin, hawak ang isang legal na dokumento mula sa korte. Magandang umaga, ako po ay mula sa Office of the City Prosecutor. May inilabas pong subpena para kay Mrs. Amihan Villamor patungkol sa isang bagong kaso ng estafa at illegal loan na isinampa ng isang private lending company. Ayon sa dokumento, si Mrs. Villamor ang tumayong principal borrower para sa 7 milyong piso at may kalakip na kopya ng titulo ng bahay na ito bilang collateral. Ang mundo ay tila huminto. Si Renato, ang huling laso ng asawang taksil, ay hindi pa pala tuluyang naubos. Paano mapapatunayan ni Amihan na biktima lamang siya ng identity theft, lalo na't ang pirma niya na pinaniniwala ang orihinal ay nakadikit sa mismong kontrata ng sindikato? Hanggang kailan ako lulunurin ng mga kasalanan ng lalaking minahal ko ng 18 taon? Ang bulong na iyon ni Amihan ay tila isang buntong hininga ng isang mandirigmang pagod na ngunit tumatangging ibaba ang kanyang kalasag. Hawak ng kanyang isang kamay ang tseke ng 10 milyong piso mula kay Madam Stella, isang simbolo ng kanyang tagumpay at pagsisikap. Sa kabilang kamay naman ay ang puting papel ng subpina na tila isang maruming putik na pilit na ipinapahid sa kanyang bagong labang damit. Tumingin si Amihan sa kinatawan ng Office of the City Prosecutor. Naka-collateral ang bahay na ito, paano hindi ako kailanman pumirma sa anumang loan sa isang private lending company. Ayon po sa dokumento, Mrs. Villamor, paliwanag ng kinatawan, ang boses ay walang emosyon. Ang inyong pirma ay napatunayang tugma sa inyong signature specimen sa gobyerno. May pirma rin doon si Mr. Renato Villamor bilang co-maker. Kung ibig ninyong questionin ang katotohanan nito, kailangan ninyong humarap sa formal na pagdinig. Nanghina ang mga tuhod ni Amihan. Naalala niya ang mga araw na nagkasakit siya dahil sa labis na pagtatrabaho sa talyer. Si Renato ang nag-abot sa kanya ng mga gamot at ilang papeles na kailangan daw pirmahan para sa buhay ng kanilang pamilya. Nagtiwala siya. Ang bawat pirma na inilagay niya sa mga blankong papel noon ay ang siya palang mga pako na ginamit ni Renato upang iselyo ang kanyang sariling bitayan. Hindi ko hahayaang sirain kanya muli, ate. Ang salitang iyon, ang unang pagkakataon na tinawag siya ni Clara na ate, ay tila isang mainit na haplos sa nangangatog na puso ni Amihan. Lumapit si Clara at kinuha ang subpina mula sa kamay ni Amihan. Tiningnan niya ito nang may talas ng isang taong sanay sa mga legal na dokumento. I know this lending company, mading, sabi ni Clara, hinarap ang kinatawan ng korte. Ito ang kompaniyang pag-aari ng mga kasosyo ni Renato sa sugal. Ang kontratang ito ay voidable. Ginamit ni Renato ang lagay ng kalusugan ng ate ko upang pilitin o linlangin siya sa pagpirma. At higit sa lahat, kinuha ni Ligaya ang kanyang tablet, ang kanyang mga daliri ay mabilis na lumipad sa mga folder ng mga audio recordings na kanyang iniingatan. Nandito ang recording, Ate Clara, noong gabi bago dalhin ni Papa si Mommy sa ospital noong nakaraang taon. Narinig ko si Papa na kausap ang lending company sa telepono. Sabi niya,
Nakaredy na ang pirma ng asawa ko. Painumin ko lang ng pampatulog para hindi na magbasa. Nakasave ito kasama ang date at timestamp. Napatingin ang kinatawan ng korte sa mag-ina at kay Clara. Ang pagkakaisa ng tatlong babaeng ito ay isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang pekeng kontrata. Ipadala ninyo ang mga ebidensyang iyan sa amin, ma'am. Wika ng kinatawan bago tuluyang nagpaalam. Makakatulong ito upang tuluyang mabasura ang kaso laban sa inyo at madagdagan ang mga kasong kriminal na kahaharapin ni Mr. Renato Villamor. Nang masara ang pinto, tila isang napakalaking tinik ang tuluyang nabunot mula sa dibdib ni Amihan. Napaupo siya sa sofa ngunit sa pagkakataong ito hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Niyakap niya si Ligaya at pagkatapos ay inabot niya ang kamay ni Clara. Ang dalawang magkapatid na pinag-ugnay ng isang masalimuot na tadhana ay tuluyan nang natapos ang digmaan ng kanilang nakaraan. Makalipas ang 2 linggo opisyal, nang ibinasura ng korte ang kaso laban kay Amihan. Si Renato na kasalukuyang nasa kulungan ay nahaharap sa karagdagang mga kaso ng estafa at pangmamanipula ng dokumento na walang piyansa. Si Marikit naman ay nanatiling nakakulong naghihintay ng kanyang hatol habang si Doña Candelaria ay tuluyang nangungulila sa isang maliit na kwarto. Sa probinsya iniwan ng lahat ng kanyang mga kakilala dahil sa kahihiyan. Isang maaliwalas na umaga sa Quezon City, ang sikat ng araw ay pumasok sa malalaking bintana ng bahay ng mga Villamor. Ang sala ay muling inayos, ngunit hindi na ito pansamantalang gawaan ng pananahi. Sa labas ng tarangkahan may nakasabit na isang bagong karatula na gawa sa makintab na Nara Pag-asa Sewing Workshop, Amihan at Clara Villamor. Nakatayo si Amihan sa gitna ng sala, hawak ang isang baso ng mainit na kape. Pinapanood niya ang kanyang ina, si Nanay Rosa, na masigla nang naglalakad sa hardin kasama si Lolo Ben. Sa kabilang dako naman ay si Clara, na abala sa pag-aayos ng mga disenyo para sa susunod na batch ng mga order mula kay Madam Stella. Mommy, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting, nakangiting sabi ni Ligaya, na ngayon ay suot ang isang magandang damit na gawa ng kanyang ina. Lumapit si Amihan sa bintana, tiningnan ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga sugat ng kahapon, tanging ang mga kalyo na lamang na saksi sa kanyang pagpupursigi. Ang kanyang 18 taon ng pagtitiis ay natapos na hindi sa pamamagitan ng pagtakbo, kundi sa pamamagitan ng pagtahi ng isang bagong simula. Naramdaman niya ang marahang paghawak ni Clara sa kanyang balikat. Handa ka na ba, ate? Isang matamis at tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan, isang ngiti na hindi na kayang burahin ng sinuman. Handa na ako, Clara. Handa na tayong magsimula. Ang pinto ng bahay ay bumukas at ang tunog ng mga palakpakan at tawanan ng mga kababaihan ng barangay ay pumuno sa hangin, tila isang awit ng tagumpay na nagdedeklara na ang bagyo ay opisyal ng lumipas. Hindi lahat ng pagpapatawad ay nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan. Minsan ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang bitbitin ang bigat ng galit upang makasabay sa agos ng isang maaliwalas na bukas. Isang taon ang mabilis na lumipas sa lungsod ng Quezon. Sa silid gawaan ng Pag-asa Sewing Workshop, ang hangin ay hindi na mabigat sa amoy ng lumang alikabok at pagod. Sa halip ito ay puno ng halimuyak ng mga bagong tela at ang pamilyar na ritmong likha ng mga depajak at dekuryenteng makina na sabay-sabay na gumagana, isang tunog na tila isang masayang koro ng mga babaeng muling bumangon mula sa kanilang sariling mga guho. Nakatayo si Amihan sa tabi ng bintana, hawak ang isang puting sobre na may selyo ng piitan sa Maynila. Galing ito kay Renato. Ayon sa kanyang abogado, madalas magpadala ng sulat si Renato, nagmamakaawa ng kanyang pagpapatawad at umaasang muli silang magkakasama kapag natapos ang hatol sa kanya. Mayroon ding sulat mula kay Marikit na humihingi ng tulong pinansyal para sa kanyang apela. Dahan-dahang ibinaba ni Amihan ang sulat sa ibabaw ng mesa sa tabi ng isang basong gatas na inihanda ni Clara para sa kanya. Hindi niya binuksan ang sobre. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa kawalan na ng puwang sa kanyang puso para sa mga bagay na nakatali sa nakaraan. Hindi mo ba babasahin, ate? Tanong ni Clara habang inilalagay ang isang folder ng mga bagong disenyo sa cabinet. Ang kanyang mukha ay may malusog na kulay, ngayon malayo sa tikrapi at takot na anyo noong unang gabi ng kanyang pagdating. Ngumiti ng bahagya si Amihan. Hindi na kailangan, Clara.
Ang pagpapatawad na ibinigay ko sa kanila ay hindi para bigyan sila ng pagkakataong pumasok muli sa buhay ko. Ipinatawad ko sila upang tuluyan nang lumaya ang puso ko mula sa kadena ng kanilang mga kasalanan. I wish them peace in their hearts, but my tomorrow no longer belongs to them. Lumapit si Clara at hinawakan ang kamay ng kanyang ate. Salamat ate. Dahil sa pagpapatawad mo nahanap ko rin ang pamilyang matagal nang ipinagkait sa akin ng tadhana. Sa labas sa may hardin maririnig ang masiglang tawa ni Nanay Rosa habang tinutulungan ni Lolo Ben na mag-ayos ng mga tanim na halaman. Si Ligaya naman ay abala sa pagpili ng kanyang isusuot para sa kanyang nalalapit na pagpasok sa unibersidad. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pag-asa na minsan ay akala nila ay tuluyan ng naglaho. Nakatitig si Amihan sa kanyang mga kamay na may mga lumang kalyo. Ang bahay na ito na itinayo sa pawis ng kanyang ama ay hindi na lamang isang estruktura ng kahoy at pako. Ito ay naging isang tunay na kanlungan ng mga pusong sugatan na sama-samang naghilom sa ilalim ng iisang bubong. Nagtatagpo ang nakaraan at kasalukuyan sa bawat tahi ng kanilang buhay na nagpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa halaga ng pera sa vault, kundi sa tatag ng pagmamahal na kayang bumuo muli ng isang tahanan mula sa mga basahan ng pagkakanulo.